Eto pa isang balita, Sen. Babalitaan ko muna kayo. Latest kay Congressman Saldico. Yan. Kasi di ba nagpalit na ng speaker? Okay. Ang palagi ko, ito yung isa sa pinakauna niyang hakbang, si Speaker Faustino D. Boji. Ang isa sa una niyang hakbang bilang bagong speaker, naglabas po siya ng pagbawi sa travel clearance ni Ako Bicol Representative Saldico. At siya po ay inaatasan na bumalik na sa bansa sa loob ng 10 araw. Ang travel clearance ni Saldico, ang nag-approve pa ay si dating Speaker Martin Romualdez. At sinasabi na itong siko ay pumunta ng Amerika at nagpagamot. Pero sa ngayon ay yung petsa nung, anong petsa niyan? Ngayon na yan, di ba? Oo. Yung kanyang revocation. Ayan, September 8 kahapon. So 10 days mula kahapon, 28. dapat nasa Pilipinas na si Saldico. Dahil marami nga daw po itong dapat nasagutin. Pero batay ho sa mga kumakalat ngayong impormasyon. Anong date niyan? Kahapon? Kahapon po. Opo. September 18 yan po. 19 ba ngayon? Opo. 19 po ngayon. 18 Sa mga tweet, September. ginawa ni Senate President Soto yung usapan namin. Habang kumakain kasi kami, Aha. pwede mo naman kung tawagin yung bagong speaker. Opo. Na sabihin mo na pauwiin ni si Saldi. Aha. Kasi pinag-uusapan namin yung mungkahi ko kasi na direksyon ng pag-iimbestiga. Ayun naman, hindi ko naman kinakaila kahit kanino. Ang gusto ko pag nanguhuli ako, ayoko ng sapsap, ayoko ng butete. Ang gusto ko, sapagkat nakasadlak tayo sa napakalaking problema ng korupsyon na ngayon ay nabuyang-yang talaga. Kailangan yung mismong sistema ang ating targetin. Ngayon, para ngayon ay magawa mo yan, na kinakailangan malalaking isda, mahuli natin. At pumayag naman yung narinig naman ninyo. Sabi ko, kahit na 1 milyong sapsap ang mahuli mo, Opo. at maipakulong mo, hindi ako naniniwala na makakagawa yan ng bagay na makapagpapatigil sa napakalaking katiwaliang nagaganap sa ating bansa. Yan po yung pagkatanong nyo kasi kita. Sabi niya kasi, kahit na paano, deterrent. Opo. Hindi ka ako deterrent yan dahil puro butete lang yan. Para sino matatakot sa mga butete? So, pumayag din siya. Tama po naman na kailangang malaki. So, mula doon sa discussion na yun, sabi ni Senate President, habang kumakain kami, Opo, yung nag-break kayo. naintindihan ko naman kanya yung tinutungo ng pagtatanong mo. Tama naman yun. Hanggang sa mapag-usapan nga namin, pwedeng ipatawag. Kasi nga, si Saldico, ilang beses namang nabanggit ang pangalan. Doon lamang sa doon sa sinumpang salaysay ng mga Diskaya, nabanggit na yung pangalan. Bagamat ang pagkakabanggit ay mula doon sa dalawang congressman na kanyang in-identify. Name drop daw po yung pangalan nila. Name drop kasi nagtanong siya, bakit dito 25% lang, bakit dito 30% na ang kinukuha nyo? Abay, sa amin dito kasi, may manggagali, may pupunta kay ganito, binanggit ang pangalan ni Saldico at ang pangalan ni Speaker. So pagkatapos noon, sabi ko, maliban pa dyan, nakita mo naman si Toby Chanco, nagpasya naman na mag-testify. At tuwi rin niyang binanggit ang pangalan ni Saldico. Hindi lang binanggit, pinakita niya yung napakahabang listahan. Kasi palaging gusto pinag-uusapan, resibo, di ba? Napakahaba ng resibo na talaga namang yung mga insertions, 2 probinsya lang. 2 probinsya lang. Pag sinuma mo yung mga insertions, 13.8 billion pesos. Ang pangalan ni Saldico ang nakabuyang-yang doon. Ngayon, ibig ko sabihin, sino ba tinutugis natin dito? Butete? Pauwiin mo. Doon nagsimula yung usapan. So, kahapon ay 18. Ganyan gagawin ko. Baka tinawagan. Pwede. Halimbawa, pag ayaw niyang bumalik, di kansilahin yung passport. Parang yung ginawa ninyo. Para kay Arnie Tebes. Para nangyari kay Arnie Tebes. Ganun ang gusto ko na direksyon sana.
Pero bagay mukhang nanawagan din si Majority Leader Sandro Marcos, di ba kahapon? Yun din ang kanya naging panawagan na mapauwi nga si Kong Saldi. Lumilitaw naman sa mga impormasyon na natatanggap natin na nandito na sa Pilipinas. Si Saldico. O di maganda. Para sa ganun, masabi na kagad para maimbita kagad. Sa Pilipinas, baka ibang ko yan. Marami kasi. Atoy ko. Hindi, may nakakita daw na nakahood dyan, dumating nung Sabado, dyan sa September 13. Madali yan pwede naman i-check yung manifesto ng immigration. Makikita nyo dyan kung anong entry. aircraft ang kanyang sinakyan. Kung Di talaga. ba? Tama Anong kayo. oras dumating. May mga yung passenger manifest, malinaw yan Opo. Maliban na lang, sir, kung ibang ginamit na pangalan. Nag-disguise. Kasi meron ako nakitang post. Oho. Nung nandun siya, parang ang ginamit niyang pangalan, Salcedo ko. Parang ganon. Hindi na Saldi. Oho. Pwede rin. Di hanapin mo yung Salcedo ko doon sa manifest ko. Yun. Pero ang importante, kung nandito man yan o wala, ang importante, pinapauwi na. Ang point lang naman ito, Sen, makapagpaliwanag siya. Kasi nababanggit ang kanyang pangalan. Hindi naman agad natin sinasabi na siya ay guilty o may pananagutan sa usaping ito, kundi matanong kung ano man ang kanyang partisipasyon sa usaping ito, Sen. Tama po ba? Halimbawa, bakit yung insertion mo puro pangalan mo? Okay. Na, anong interest mo sa Mindoro Oriental? Anong interest mo sa Abra? Puro pangalan mo nakalagay. 13.8 billion. Paano mo nagawa yun? Di ba? Puro pangalan. Ewan ko, dalawang probinsya pa lang yun. Meron ka pa bang iba? Hindi ko pa sinasabi yung Bicol. Marami siyang ipaliliwanag. Ngayon, dikit-dikit na noon. Bakit? Paano pinayagan ng DBM yun? Paano pinayagan na... doon pa lamang, paano na-approve yung GAA? Pagkatapos walang gustong magkusa, tinatanong ko yung undersecretary na babae, wala raw siyang kinalamanan. Hindi niya raw kilala kung sino yung mga nag-i-insert dahil hindi naman daw siya parte ng BICAM. Palagay mo, hindi. Di patawag mo yung parte ng BICAM. Yun ang ayaw nilang gawin Di ba? Nagtatakipan. Ewan ko Well... Hindi, may isa pa pala siyang problema dyan, di ba? Ano daw? Yung tinatanong siya ni Congressman Terry Redon. Si DA Secretary Joe Laurel. Out of nowhere, bigla na banggit naman yung pero ayun naman ata, isda naman Sa isda ata naman. yun. Malaking problema din yun. Papaliwanag din niya yun. Kasi pinepersa daw ni Saldico ang DA na bigyan ng allocation siya para mag-import ng isda. Pati ba naman isda? 3,000 containers Hindi daw. naman magsasalita ng ganun yung Secretary ng Agriculture kung hindi totoo. 3,000 na containers ng isda. Yun nga. Meron pa nag-text sa akin, Meron pa siyang ginagawang pakikialam sa Philippine Ports Authority. PPA. Meron ding sinabi sa akin, yung Secretary of Justice, hindi ko muna sasabihin dito. Nako, ang dami palang sabit. Secretary of Justice mismo, Boy, ang nagsalita. Hindi ba magkausap kami kahapon? Opo. Mamaya, kukwento natin yun. Pero hindi na muna natin ibubulgar yun. Kasi sapagkat, Ako din naman, matsaka matagal natin kaibigan yung Secretary Boying, Sen, di ba? Oo naman. Wala naman doon ang issue Pero Jen,